Pulubi mang maituturing mas gugustuhin pa raw mamalimos ng mga palaboy na Pinoy sa Amerika kesa ang umuwi pa dito sa Pilipinas. Dahil kung i-convert daw ang pera natin, sa pera natin ang $600 na ayuda ng US government, mukhang mas malaki pa ang kinikita ng homeless doon kesa sa mga nag-oopisina rito. Narito po ang part 2 ng eksklusibong report ni Erwin Tulfo. Katulad ni Mang Ricardo sa Los Angeles, may ilan din tayong kababayan dito sa San Francisco, California na mas pinili pang manirahan sa mga lansangan. Ang 59 anyos na si Norberto Fiel, kahit nasa Amerika rin ang pamilya, palaboy-laboy sa kalsada dahil naligaw daw siya ng landas. Hindi pwede, meron akong habit eh. Ayokong mapakita sa mga apo ko, yung mga apo na rin ako. I don't want them to know where I'm going. Paniwala ng ilang kababayan natin dito sa Amerika, ilan sa mga palaboy mas piniling tumira sa lansangan dahil sa magandang benepisyo na ibinibigay sa kanila ng gobyerno ng Amerika. Kada buwan kasi nakakakuha sila ng $200 na food stamp card at $400 naman sa general assistance o suma total na $600. Katumbas ito ng halos 26,000 pesos kada buwan. Di hamak na mas malaki pa sa buwan ng sahod ng pangkaraniwang empleyado dito sa Pilipinas. Kung may anak pa nga raw ang palaboy, may dagdag na $500 kada bata. So they prefer to stay on the street? Yes. Yung iba, nanganganak ng marami so that they can get a lot of benefit. Pag homeless ka, I just go to social service, boom, I get all this kind of... Aminado naman na 61 anyos na si Felix Galindez, nabubuhay siya kahit sa lansangan lang siya nakatira. Nasa government ako. Meron akong GA. Nandito lahat ang Gusto mo kumain, pipila ka nga lang. Kaya kesa umuwi sa Pinas, dito na lang daw sila kahit pulubi ang turing sa kanila. Kagustuhan man nila o hindi na masadlak sa ganitong kalagayan, pero tila hindi na sila makakaahon pa. Dahil anila, wala na silang uwian pang pamilya. Erwin Tulfo, News 5, San Francisco, California. Nasa Amerika na si Pangulong Aquino para sa kanyang 3-day visit doon. Pero bago po yan, mission accomplished daw ang Pangulo sa huling araw niya sa London. Nakapag-courtesy call siya kay Prince Andrew at nakipag-meeting din kay Prime Minister David Cameron. Bukod sa ekonomiya at seguridad, napag-usapan din daw nila ni Prime Minister Cameron ang tungkol sa MILF peace talks at ang issue ng Scarborough Shoal. Hinarap din ni Pinoy ang media. Dito sinabi niya na gusto niyang bigyan ng pwesto sa kanyang administrasyon sina Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan kapag natapos na ang kanilang termino sa susunod na taon. Sa usapin naman ng bagong Chief Justice, sasabihan niya raw si Justice Secretary Laila de Lima na ipaubaya na lang ito sa iba dahil mas kailangan daw niya ang kalihim bilang Vice Chair ng Judicial and Bar Council. Tikom naman si Pinoy ng tanungin tungkol sa kanyang love life. Are you dating now? No. Sino daw po? Iyan naman ang tinatawag natin my business. Thank you. Samantala, kumakalat ang chismis na posibleng ipaaresto raw bukas ang ombudsman si dating Chief Justice Renato Corona. Agad naman sinagot yan ni Corona sa pagharap niya kanina sa isang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta. Pinuno ng halos 200 mga supporter ni dating Chief Justice Renato Corona ang function na ito sa Makati. Matapos kasi ang pagbisita sa Supreme Court kahapon para mag-empake, ito ang unang pagkakataon na lumabas sa publiko at magsalita ang pinatalsik na punong maestrado. Halatang hindi pa rin ganoong kalakas si Corona, pero nang makita ang mga taga-suporta, bumalik ang sigla ni Corona. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga naroon. Ang unang tanong, ang kumakalat na balitang ipapaaresto raw ng ombudsman si Corona bukas. Hindi raw sila titigil hanggang ako'y makulong. Kaya hindi na bago yan sa pagdinig ko. Umpisa pa lang, yan ang gusto nilang gawin sa akin. Sagot naman ng kanyang mga abogado, kahit nakaumang pa ang mga kaso, baka imposible ang pag-aresto agad bukas. Kasama ng dating Chief Justice ang kanyang mag-anak. Sinusubukan daw nilang ibalik sa normal ang buhay nila kahit mahirap itong gawin ngayon. At sa pakipag-usap naman namin kay Mrs. Corona, lumabas ang tampo niya sa ilang miyembro ng media. You should be over for the media. You have nothing more to do with us, you know? Nothing more. I mean, that's all.
Sa huli, ibinunyag ni Ginoong Corona na plano niyang maging poster boy ng transparency sa mga nagsisilbi sa gobyerno. This had happened. And I embrace this unprecedented turn of events as an indispensable catalyst for much needed social and political change. And so I reiterate my call to all public servants to join me in my quest for true transparency and accountability. Jovi Francisco, News 5. Update naman po tayo sa sports mga kapatid. Pasok na sa NBA Finals ang Oklahoma City Thunder matapos itong talunin ng San Antonio Spurs sa Game 6 ng Western Conference Finals 107-99. Lamang pa nung unang Spurs sa unang dalawang quarter, 14 points sa first habang 15 points naman sa second. Pero nahabol ito ng Thunder at nagtapos ang third quarter sa 80-81. At mula roon, dire-diretso ang pagkamada ng Oklahoma. 34 points ang kinanan ni Thunder forward Kevin Durant na sinundan ng 25-point contribution ng point guard na si Russell Westbrook. Makakalaban ng Thunder magkakampiyon sa Eastern Conference Finals at sa ngayon, lamang ang Boston Celtics sa best-of-7 series nila ng Miami Heat 3-2. Samantala, magpapatuloy kaya ang pabugso-bugsong ulan na naranasan natin kanina? Sasagutin po yan ni Leah Cruz. Leah? Thanks, Cherry. Mukhang ulan pa rin ang sasalubong sa mga estudyante bukas. Nakatambay pa rin sa kanluran ng bansa ang monsoon trough o yung hanging habagat na nagdadala talaga ng masamang panahon. Kaya kung makaranas kayo ng malakas na ulan, huwag nang magulat o magtaka kung may bagyo. Rainy season lang talaga mga kapatid. Mula tanghali hanggang hapon, asahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya huwag kakalimutan ang inyong mga payong at kapote sa loob ng school bag. Pero dito sa Mindanao naman, posibleng umulan na agad sa umaga. Kaya siguraduhin huwag malate sa klase dahil baka aabutin kayo ng ulan. At unfortunately, magpapatuloy ang ganitong panahon hanggang weekend. Kaya kung may gimmick kayo, mag-ready na. Mag-aral na lang kayo. At yan ang lagay ng panahon. Alam nyo naman, tuwing balik eskwela, bumabalik rin ang tag-ulan. Ako po si Leah Cruz. Jovi? Parang kaklase lang ni Leah si Sanchay, ano po. Eto naman ang mga kakaiba nating video ngayong gabi. Tampok po sa YouTube ang isang aso na tila takot lumabas ng bahay. Nang tumawag ang amo para lumabas ito at ang isang chihuahua, siya lang ang hindi lumagpas ng doorway. Inangat pa nito ang kanyang paa para matesting kung may salamin na nakaharang. Sigurista. Pero kahit anong pilit ang amo at ang chihuahua, napatago na lang sa loob ng bahay itong asong yan. Samantala, tampok din po sa YouTube ang isang ibon na mukhang paborito ang bandang AC/DC. Panoorin niyo po. Ang umbrella cockatoo na si Tonto, sarap na sarap sa pag-headbang habang nakikinig sa kantang Highway to Hell. Kaya rin itong mag-astang patalon-talon o mag-sway depende po sa tono ng kantang sinasabayan niya. Tuwang-tuwa tuloy ang mga netizen dahil mukhang masarap siyang kasama sa mga rock concert kung papayagan. At pag tahimik, napapakanta pa si Tonto. Yun nga lang, hindi natin maiintindihan. Pero hilit ng netizen, at least maganda raw ang taste nito sa musika. Bukas pa abangan na iba pang kakaibang videos dito lang po sa Wi-Fi. At yan ang kalahating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako pa si Jovi Francisco. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ako po si Cherry Mercado. Saan man, kailanman kapatid. Ako po si Paolo Bejones sa Tinuang Pilipinas News. Up next na po ang Insider. Magandang umaga.